Kabanata 1516. Nakatingin si Ethan Hunt kay Sam Baker na nanunuya. Naisip pa ba niya ang mga kahihinatnan ng paggamit ng kapangyarihan ng Dragon Cell laban sa Chief Instructor mismo? Kahit na ang ugnayan sa pagitan ng Dragon Cell at ng puwersang militar ay naging masama, ang militar ay maaaring hindi makapagpiyansa ng isang tao sa mga kalat ng Dragon Cell. Ngunit ang tao sa harap ay hindi kahit na nangangailangan ng tulong sa pagpiyansa. Sa isang tiyak na lawak, maaaring kailanganin pa ng militar ang kanyang proteksyon. Paano nga ba madadala ng Dragon Cell upang masaktan ang isang katulad nito? Pagkakakilanlan. Anong uri ng pagkakakilanlan ang mayroon siya? Ngumuso si Sam matapos marinig ang mga salitang iyon. Kahit na mas malakas siya kaysa sa inaangkin niya, siya lang si Prince York. Ano ang maaaring gawin sa akin ng isang prinsipe? Ethan Hunt, may mga hinala ako na mayroon kang iligal na transaksyon sa Sky Corporation. Tapos ka na. Ayon sa batas, may karapatan akong hulihin ka. Bang! Muli ay pinadala ni Ethan si Sam na gumulong sa lupa gamit ang isang sipa. Alam mo ng lubos kung bakit ka naririto ngayon. Hindi ka rin isang mabuting tao. Itigil ang pagpapanggap na isang bayani. Mukha ba akong kailangan ng mga opinyon mula sa inyong mga tao sa kung paano ko ginagawa ang mga bagay? Si Sam ay natakpan sa alikabok at dumi pagkatapos lumusot sa sahig. Siya ay nakikita ng labis na kahabag-habag ngayon. Ang Teniente Colonel Ethan, Harvey York ay kasangkot sa pagpatay kay Oliver Bauer, ang pinuno ng sangay ng Lungmen, anuman ang sinabi niya. Ginagawa ni Master Baker ang hinihiling din ni Lungmen. Sigurado ka bang nais mong protektahan ang isang tao sa parehong Dragon Cell at Lungmen na nais na maaresto? Ikaw bilang isang Diyos ng digmaan ay nagpoprotekta sa isang mamamatay tao. Maaari mo ring madala ang mga kahihinatnan. Sampal. Naglakad si Ethan at sinampal si Faye Goddard sa buong mukha niya. Ang kanyang mukha ay namamaga na parang baboy. Iniisip ba ng babaeng fox na ito na siya ay royalty ngayon dahil lamang sa tinawag siyang prinsesa? Ang mga namamatay na mamamayan at mga pinapalo na tao ng random. Kung hindi para sa akin na hindi ako makapatay ng mga kababaihan, nasa 6 na talampakan ka na sa ngayon. Ano ang karapatan mong tanungin ang CEO York? Dahil lang sa babaeng fox ka. Hindi binigyan ni Ethan si Faye ng isang pahiwatig ng paggalang. Nang ahas ka na saktan ako kahit alam mo ang aking pagkakakilanlan. Ang mas mataas na awtoridad ay hindi sila papayag. Sampal, sampal. Humakbang si Ethan at binigyan pa ng 2 sampal sa buong mukha si Faye, na nahihilo siya. Ang kanyang puso ay napuno ng kumukulong galit kasama ang kanyang ulo. Ngunit hindi siya maglakas loob na gumanti, hindi lamang malakas si Ethan, ngunit ang pamilyang Hunt sa likuran niya ay mas malakas. Kahit si Sam ay binugbog sa isang pool. Kung si Faye ay may higit na mga koneksyon at mas malakas, magdurusa pa rin siya ng malaking pagkalugi. Diyos ng digmaan, ang mundong ito ay pinamamahalaan ng batas. Ang iyong walang prinsipyong pag-uugali ay magdadala sa iyong bansa ng pinakamalaking kahihiyan. Nakita ni Peter Lee ang tanawin at sinabi na may kakaibang tono. Dapat kong iulat ito sa mga mas mataas na up. Ang isang kapaligiran tulad nito ay malinaw na hindi angkop para sa amin upang magpatuloy sa pamumuhunan. Dahil sa iyong mga aksyon ngayon, ang Star Stable ay walang alinlangan na mawawala ng pera sa mga pamumuhunan sa susunod na taon sa Country Age. Maaari mo bang madala ang mga kahihinatnan ng iyong sariling mga aksyon? Kahit na ang pamilyang Hunt ay hindi magagawang suportahan ka ngayon, maaari ba nila? Si Peter ay isang panauhang dayuhan, at siya ang kinatawan ng Star Stable. Si Sam ay pipigilan ng pagkakakilanlan ni Ethan, ngunit hindi gagawin ni Peter. Kailan pa nagkaroon ng karapatan ng isang dayuhan na kumilos ng matigas sa bansa H? Lumakad si Ethan kay Peter at pinadala siya sa lupa gamit ang isang sipa. Ang ekspresyon ni Peter ay nagbago ng malaki. Kumukulo siya sa galit. Ikaw. Ang 4 na masters ng Taekwondo sa likuran ni Peter ay likas na lumakad pasulong. Bang, bang, bang. Sa isang iglap lamang, lahat ng 4 na masters ng Taekwondo ay nakahiga sa lupa.
Sino ang nagmamalasakit kung nais ng Star Stable na mamuhunan, o kung handa kang manatili o hindi? Sa tingin mo ba ang bansa H ay magkakaproblema ng walang Star Stable? Hayaan akong maging brutal na tapat sa iyo. Kung hindi ito para sa mga nakaraang relasyon, ang Star Stable ay malinlang at mabangkarote ngayon. Sinusuportahan ka lamang ng ilang mga walang silbi na tao mula sa hilagang mga lalawigan. Sa palagay mo ba talaga na ikaw ang emperor o kung ano? Si Ethan Hunt ay nagpapakita ng labis na pagkasuklam sa kanyang mukha. Kahit na ang Star Stable ay malakas, ang pinakamaimpluwensyang lugar para sa kanila ay ang mga hilagang lalawigan. Ang hilagang lalawigan ay walang maraming mapagkukunan dahil sa kapaligiran ng heograpiya doon. Ang mga ari-arian ay karaniwang kinuha ng Star Stable sa nakaraang ilang taon. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa ng Star Stable na buong pagmamalaki sa mga bahaging iyon. Ngunit sa Walsing, Mordo, sa literal na anumang iba pang lugar mula sa Country H, ang Star Stable ay walang kahulugan. Si Peter Lee ay sumabog sa apoy matapos marinig ang mga salitang iyon. Ethan Hunt, mag-file ako ng ulat laban sa iyo. Tiyakin kong malaman ng elder ng mga army ang tungkol dito. Isang ulat. Yumuko si Ethan at nagbigay ng ilang mga friendly na sampal. Ang mukha ni Peter, pagkatapos ay malamig na tinanong. Sa palagay mo ba talaga ay gagana na? Hindi mo ba nakalimutan, kayong mga tao mula sa Country J ay binugbog tulad ng mga naliligaw na aso 3 taon na ang nakalilipas sa Euro-American battlefield? Maglakas loob kang magpakita sa harap ng elder. Hindi ka ba natatakot na papatayin ka lang nila sa lugar? Bukod, sa palagay mo ba ay mapanatili mo ang iyong trabaho kung ang elder ay tatawag sa bansa J? Ang ekspresyon ni Peter ay nagbago ng malaki. Sa katunayan, si Peter ang kinatawa ng Star Stable sa Country H, ngunit sinasabi rin ni Ethan ang mga katotohanan. Kung si Peter ay magpapakita sa harap ng elder ng army ng walang prinsipyo, maaari siyang patayin gamit ang isang simpleng tawag sa telepono. Nang walang pangalawang pag-iisip, tumigil si Peter sa pakikipag-usap sa kabila ng kanyang ekspresyon na lubos na kakilakilabot sa sandaling iyon. Ang pagkatalo sa digmaan ay ang pinakamalaking bangungot ng bansa J. Labas, sa pagtingin sa kay Ethan na nagpoprotekta sa kay Harvey York, at kay Peter na nagdurusa ng malaking pagkalugi, ang ekspresyon ni Sam Baker ay lalong lumala. Alam niya na walang paraan na kahit sino ay maaaring maglagay ng isang daliri sa kay Harvey kasama si Ethan. Aaminin ko ang pagkatalo ngayon, Harvey York. Ngunit may sapat na oras sa hinaharap, maghintay ka lang. Tumalikod si Sam at aalis na may malamig na ekspresyon at pagkatapos ay sinabi, "Tara na." Ang mga kalalakihan mula sa Dragon Cell ay handa na lumingon at umalis. Hawakan mo ito. Si Harvey, na hindi nagbigay ng isang solong puna tungkol sa sitwasyon, biglang nagsalita ng mahinahon. Sam Baker, sino nagsabi na maaari kang umalis? Sa ngayon, napapaligiran ng aura si Harvey sa buong lugar. Kapag naglalakad si Harvey, hindi lang kahit sino, kahit si Ethan ay hindi sinasadya na tumayo pa rin gamit ang kanyang mga braso na nakatiklop habang pinipigilan ang kanyang aura. Lahat ng tao ay tumingin kay Harvey. Puno ng pagkalito, hindi sigurado kung ano ang susunod niyang gagawin. Kung hindi ito para kay Ethan, si Harvey ay dumanas ng malaking pagkalugi. Ngunit hindi lamang hayaan ni Harvey na magtapos ang mga bagay dito. Pinahinto ni Sam ang kanyang mga yapak at lumingon upang tumingin kay Harvey, pagkatapos ay malamig na sinabi, "Harvey York, inamin ko na ang pagkatalo para sa kapakanan ng pamilyang Hunt. Ano pa ang gusto mo?" Tumawid si Harvey at naglakad pasulong. "Hindi ako interesado na labanan ka. Ang pasensya ay hindi rin nangangahulugang anumang bagay dito. Dapat ko ring sabihin na hindi ko papatayin ang alinman sa inyo ngayon dahil nagpakita si Ethan upang malutas ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit, hindi ko madaling hayaan kang mawala sa kawit dahil nasugatan mo ang isa sa aking mga kalalakihan at sinubukan pa ring hulihin ako. Iyon ang dahilan kung hindi mo ako bibigyan ng isang patas na pahayag, hindi ito matatapos ng madali dito. Kahit na ang master ng Dragon Cell ay narito, ang mga bagay ay hindi magtatapos tulad nito. Sabi ko,
Ang ngiti ni Harvey ay talagang gwapo, at ang kanyang tono ay mukhang mainit, ngunit ang isang malabong pagpatay na hangarin ay maaaring marinig sa pagitan ng mga linya. Ang ekspresyon ni Sam Baker at ng iba pa ay nagbago. Ang ekspresyon ni Ethan Hunt ay nagbago din. Dumating si Ethan sa lalong madaling panahon nang nakakuha siya ng balita dahil nag-aalala siya na si Harvey York ay kailangang makitungo sa parehong Lungmen at Dragon Cell. Kahit na si Harvey ang maalamat na punong tagapagturo sa kanyang sarili, magkakaroon pa rin ng malaking problema ang naghihintay sa kanya. Ngunit napagtanto ni Ethan mula sa pananaw ni Harvey, ang punong tagapagturo ay ang punong tagapagturo. Ang mga hooligans na iyon ay walang ibig sabihin sa harap niya. Harvey York, mas alam mo kung ano ang mas mabuti para sa iyo. Pinigilan namin ang ginagawa namin para sa kapakanan ni Ethan. Alam mo kung kailan huminto. Kung ayaw mo at kumilos si Master Baker, mamamatay ka sa susunod na sandali sa eksaktong parehong petsa. Ang Panginoon ng Dragon Cell. Ipakita, pinipilit mo pa ring magpanggap. Bago pa man makapagsalita si Sam, si Faye Goddard ay nagsabi na may malamig na pagtingin sa kanyang mukha. Hinihiling ko sa iyo na huminto kapag nauna ka bago siya mawalan ng pasensya. Hindi mo rin alam kung paano ka mamamatay kung hindi ka titigil ngayon. Naturally, nandito si Faye upang gumawa ng isang katangahan sa labas ni Harvey sa araw na iyon. Nagbigay si Harvey ng kaunting mga sampal sa buong mukha niya pagkatapos ng lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na lalabas si Ethan upang maprotektahan si Harvey mula sa Dragon Cell at sa Star Table. Binugbog niya ang bawat isa sa kanila hanggang sa kung saan nawala ang ilang mga ngipin. Para sa isang taong mapagmataas at mayabang bilang Faye, ito ay hindi katanggap-tanggap. Iyon ang dahilan kung bakit siya tumalon kaagad, nang kaagad na hinamon ni Harvey si Sam. Sa kanyang mga mata, si Prince York ng Sky Corporation ay walang kahulugan. Nasaktan niya ang maraming tao, at gayunpaman ay sinusubukan pa rin niyang makapagpalista sa merkado. Nanaginip ba siya? Sinusubukang magpasabog na parang bagyo dahil sa suporta ni Ethan. Ano ang isang nagpapakitang gilas? Ano ang iniisip niya? Sa kaalaman ni Faye, kahit na si Prince York mismo ay walang karapatang maging kayon sa mga gusto niya at sa iba pa. Alamin kung kailan huminto. Tumawa si Harvey, kung hindi ito para sa pagpapakita ni Ethan, ang mga taong iyon ay magiging isang tumpok ng mga bangkay sa lupa ngayon. Hindi ba alam ni Faye na hinahanap niya ang kanyang kamatayan? O kaya lang siya ay mayabang? Malamig na hinaplo si Faye. Hindi ba tama iyon? Ginagamit mo lang si Ethan at ang pangalan ng militar upang takutin kami. Huwag kumilos tulad ng mayroon kang anumang mga kakayahan upang ma-back up ka. Wala ka bang ideya sa lawak ng iyong background at kakayahan? Hindi na makatiis si Harvey na marinig niya ang pagsasalita. Sapat na, shut up. Makipag-usap muli at papatayin kita dito. Natigil si Faye. Hindi man niya masabi ang isang salita pagkatapos kumukulo sa galit. Tumawid si Harvey at mahinahon na tumingin kay Sam. Para sa pamilyang Hunt at sa kapakanan ng militar, hindi ko kukunin ang iyong buhay ngayon. Sirain ang lahat ng iyong mga paa, at hahayaan kitang mapayapa. Bumantong hininga si Ethan matapos marinig ang mga salitang iyon. Sa paningin ni Sam, ginagamit lang ni Harvey ang pangalan ni Ethan upang takutin siya. Ngunit sa katotohanan, si Harvey ay nagpapakita lamang ng paggalang kay Ethan. Kung hindi ito para sa kanya, walang alinlangan na patay na si Sam. Harvey York, huwag kang magpatawa dito. Sinulyapan ni Sam si Harvey at malamig na sinabi, kung wala si Ethan, walang militar, walang pamilyang Hunt, maaari kitang patayin gamit ang pagkurot ng aking mga daliri. Pinutok ni Harvey si Rachel Hardy na may 3 buong sampal dati. Ngunit ang balita ay hindi pa naglalakbay sa ngayon. Sa kay Sam na mga mata, pinatay lang ni Harvey si Oliver Bauer dahil nagbubuga siya na parang bagyo. Tulad ng para sa mga pagkabigo ni Roy Garfield at iba pa, wala siyang pakialam. Si Harvey ay isang prinsipe, pagkatapos ng lahat. Masyado siyang mahina kung hindi man niya makitungo sa isang dayuhang pinansyal na grupo, ngunit sa paghatol ni Sam,
hindi kailanman maaaring tutulan ni Harvey ang pagiging tulad ng Dragon Cell, gaano man siya kakaya at makapangyarihan, ito ang tanging dahilan kung bakit gagawa si Sam sa araw na iyon, madaling patayin ni Sam ang 1,000 Harveyyorks na may isang kamay lamang. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Tinitigil ni Harvey si Sam ng walang pag-iingat at sumagot ng walang pasubali. Okay, pagkatapos ay bibigyan kita ng isang pagkakataon upang labanan ako. Gagagamit lang ako ng isang kamay. Kung gumagamit ako ng higit sa isang kamay, pagkatapos ay matalo mo ako. Ang bagay na ito ay magtatapos dito. Mayabang, malamig ang ekspresyon ni Sam. Naramdaman niya na ininsulto siya ni Harvey. Dahil nais mong patayin ang iyong sarili, ibibigay ko ang iyong nais. Hindi binigyan ni Sam si Ethan ng anumang oras upang mag-react at agad na pinahiya si Harvey. Kahit na ang tinatawag na si Prince York ay may kakayahang, ano ang magagawa niya sa ilalim ng mga sitwasyong ito? Patuloy siyang gumugulo kay Sam. Mayroon siyang tiyak na kilos ng walang pag-iingat. Si Faye at ang iba pa ay tumingin kay Harvey na may awa. Dapat na nawala na sa isip si Prince York. Naisip ba niya na ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Prince York ay maaaring protektahan siya? Lumabas na si Ethan at nagpatatag ng sitwasyon para sa kanya. Gayunpaman, hindi alam ni Harvey kung paano bumaba at nais pa ring lumaban kay Sam, na nagmula sa Dragon Cell. Kung hindi ito katulad sa pagpapakamatay, kung ano ang. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay naiintindihan. Napakaliit ng Southlight. Dito, may mataas na posisyon si Harvey. Malinaw, hindi niya malalaman na maraming mas malakas na tao sa labas ng Southlight. Ang isang tulad ni Harvey ay malalaman lamang kung paano sumuko kapag hinarap ang posibilidad ng kamatayan. Makikita lamang niya ang kanyang kamangmangan at kamangmangan kapag nahaharap na at napagtanto niya kung gaano siya kaina at kaawa-awa. Si Harvey ay isang prinsipe lamang mula sa isang pamilya na nagkahiwalay. Gayunpaman, nais pa rin niyang hamunin ang mga ito, ang mayaman at makapangyarihan. Ano ang iniisip niya? Pinakitaan ni Peter si Harvey ng isang nakakahamak na pagngisi. Harvey, sa palagay mo ba talaga na makikipaglaban ka sa commander ng Dragon Cell? Ikaw ay isang negosyante lamang. Paano ka ihahambing sa kanya? Boom! Inilunsad ni Sam ang isang malakas na suntok, matapos masipa ni Ethan ng maraming beses, ang kanyang puso ay puno ng galit. Kahit na hindi papatayin ng kanyang suntok si Harvey, tiyak na madurog nito si Harvey. Pumunta sa impyerno, tanga. Sigaw ni Sam, sa harap ng kanyang kakilakilabot na suntok, si Harvey ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang sinumang ibang tao na nanunood ay maaaring ipalagay na siya ay natakot at nanigas. Kaya ito ang taong nais mong protektahan, Ethan. Isa lang siyang nakakaalam kung paano magyabang. Gaano katindi ang pag-atake niya sa young Master Baker. Si Faye ay umangal ng walang kabuluhan, na ipinapakita ang kanyang bukas na pagkapuot sa kay Harvey. Si Peter at ang natitira ay nagpalitan ng makabuluhang hitsura. Ang brat na ito, ay walang alam sa kanyang mga limitasyon, at magbabayad sa lalong madaling panahon ng malaking presyo dahil sa kanyang pagmamataas. Gayunpaman, hindi nagmamalasakit si Ethan. Ang chief instructor ay may mahusay na kasanayan. Paano kayanin ni Sam at ang kanyang mga hindi pangkaraniwang kasanayan na tutulan ang chief instructor? Nagmadali si Sam patungo sa kay Harvey, at habang sarado ang kanilang distansya, sa wakas ay kumilos si Harvey. Bang, bang, bang! Ang mga tunog ng mga suntok at sipa ay naririnig sa lugar. Ang bilis mula sa mga pag-atake na ito ay tulad na walang makakakita kung ano talaga ang nangyari. Pangalawa, ang lahat ay bumalik na kalmado. Lahat ay napasinghap sa eksena sa harap nila sa pagkabigla. Nakahiga si Sam sa lupa, ang kanyang mukha ay natatakpan ng dugo. Nanginginig ang kanyang katawan, at umuungol siya sa sakit. Nasira ang lahat ng kanyang mga paa. Inilagay ni Harvey ang isang paa sa dibdib ni Sam. Paano ito posible? Si Faye at ang lahat ay lubos na nababaliw.
Ang kamangha-manghang si Sam Baker, ang commander ng Dragon Cell, ay nakahiga sa lupa tulad ng isang pinalo na aso sa loob lamang ng ilang segundo at hindi mapigilan ang mga kilos ni Harvey. Ang lahat ay kinamumuhian ng taong ito ng labis ay humakbang ngayon sa katawan ni Sam, ang kanyang postura ay napaka-dominant. Ang eksena ay parang panaginip, hindi ba dapat ang pagtatapos ay ang iba pang paraan? Kabanata 1520. Ito, ano ang nangyayari? Paano magkakaroon ng ganoong kasanayan si Harvey? Akala ko mayabang siya dahil mayroon siyang Ethan bilang kanyang taga-suporta. Paano niya matatalo si Sam Baker? Naguluhan si Peter Lee. Sa sandaling ito, ang pagsasakatuparan ay lumitaw sa kanya. Si Harvey ay maaaring ang isa upang talunin ang yumaong 3 banal ng Taekwondo at ang 8 Heaven King. Ngayon, labis na nagpapasalamat si Peter na hiniling niya sa kay Wallace Park, ang numero 1 sa Taekwondo, na darating. Kung hindi niya makita kung paano niya pipigilan na huwag sugpuin si Harvey. Ngunit dahil hindi nasa tabi niya si Wallace, hindi niyang sinasadya na mapa-atras ng ilang mga hakbang. Ang mga sulok ng mata ni Faye ay kumibot. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Sam mismo ay ganap na nalilito. Sa una, inilaan niyang mapupuksa si Harvey na may isang solong suntok lamang. Ngunit sa isang sulyap ng isang mata, nahulog siya sa pagtanggap ng pagtatapos. Bumantong hininga si Ethan, medyo kakaiba ang ekspresyon niya. Sinubukan talaga ni Sam Baker na patayin ang kanyang sarili. Kung si Sam ay nakahiga na ngayon, hindi niya ito tatapusin. York. Ako si Sam Baker, mula sa pamilyang Baker ng San Francisco. Ako ang commander ng Dragon Cell. Kung tinatrato mo ako ng ganito, hindi mahalaga kung sino ang sumusuporta sa iyo. Tiyak na madurog kita. Ang nasugatan na si Sam na halos hindi nagsasalita ay nagsasalita ng kanyang banta hanggat kaya niya. Bang! Pagkatapos ay ipinadala ni Harvey si Sam na lumilipad gamit ang isang sipa. Agad, tumalsik kay Sam ang dugo at dumulas ng walang malay. Bumalik at sabihin kay Matthew Flynn. Pumunta si Harvey upang tapikin ang mukha ni Faye. Hindi pa tapos ang bagay ngayon. Tumakas si Sam at ang kanyang mga subordinate sa kahihiyan. Mabilis din na umalis si Peter kasama ang kanyang mga tauhan. Agad na inayos ni Ethan ang mga medics mula sa sword camp upang gamutin si Ray Hart at ang iba pa. Nang nakumpleto na ang paggamot, lumingon si Harvey kay Yvonne. Ang Sky Corporation ay magiging public sa loob ng ilang araw. Gamitin ang pagkakataong ito upang baguhin ang lobby. Tumango si Yvonne. Ang lobby ngayon ay napinsala ng masama, kaya kailangan nilang magtrabaho ng overtime upang mabago ito. Kung hindi man, ang seremonya ng pagpapalista na mangyayari sa ilang araw ay magiging isang malaking biro. Pagkatapos ay hinimok ni Harvey si Ethan na lumapit. Ethan, hindi ka ba magbibigay ng paliwanag? Ngumiti si Ethan. Chief Instructor, nakuha ko ang balita bago ako dumating. Ang mga kalalakihan mula sa sangay ng Lungmen, Mordo ay umiiyak sa Lungmen Association sa Walsing. Lahat ng 36 na sangay ng Lungmen, maliban sa namatay na si Oliver Bauer, at iba pang 35 pinuno ng sangay ay pumirma ng isang magkasanib na petisyon at humihiling sa pagsisiyasat sa pagpatay kay Oliver. Nakalista ka bilang pangunahing pinaghihinalaan. Dumating si Sam sa kapangyarihan ng Dragon Cell. Hindi mo nais na masaktan ko muli ang Dragon Cell, hindi ba? Mahinahon na nagtanong si Harvey. Oo, nagbuntong hininga si Ethan. Ang Dragon Cell at ang militar ay palaging nasa mga logro. Dahil nagretiro ka, Chief Instructor, maaaring hindi ka maprotektahan ng militar kung mangyari ang Dragon Cell at Lungmen na sumali sa puwersa. Iyon ang dahilan, ako. Ayos lang. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Harvey. Ngunit sa totoo lang akala mo ako, si Harvey York, ay nangangailangan ng proteksyon. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga taga-suporta, ako ang aking pinakamalaking taga-suporta. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa background, mayroon akong pinakamalaking background.
Nang inag ang katawan ni Ethan, at tumulo ang kanyang mga pawis, halos nakalimutan niya ang katotohanan na sinira ni Harvey ang libo-libo at nag-iisa na tinanggal ang 5 malakas na puwersa ng koalisyon sa panahon ng nakaraang digmaan. Sa katunayan, ang isang tao tulad ng hindi niya hinihiling ang anumang background, backer, o kapangyarihan, ang mga salitang chief instructor mismo ay ang pinakamalaking background, o backer, at kapangyarihan na maaaring isipin ng sinuman.